I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Naku po, mukha yatang nagkakagulo dyan sa Senado mga bes. Mukha yatang hindi yata magkakasundo ang ibang mga senador, no? Alam nyo, ito si Senator Marcolita. Ang pinakaayaw ko sa kanya, parang halos lahat inaaway niya. Even si Karen Davila, talagang pinupunterian niya. At saka mga iba pa, Yusek Castro, pinupunterian niya kung anong pinagsasabi. Ito po ang ayaw ko sa kanya, parang hindi siya professional. Abogado to, mga kababayan. Ngayon, medyo hindi yata sila magkasundo ni Senator Lacson. Oo. Dapat ito, mga kababayan, sa totoo lang, dapat si SP, palitan niya ito si Senator Marcolita bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Kasi hindi maganda yung pinapakita niya Lahat na lang kinukontra niya. Ang gusto, parang ang dating, siyang laging tama. Hindi naman pwede yun. Sabi dito, tingnan nyo. Ay, nako, naloko ako. Sabi dito, sabi ng Abante News Online, mga kababayan, today is August 20, hindi, 31, 2025. Sabi dito, Lacson, binaltahan si Marcolita. Kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Nako, kayo na lang, hindi pa kayo magkakasundo, no? Minsan dito, Senator Marcolita, iginigiit niya yung gusto niya, na tama siya. Pero hindi niya rin nakikita, mga kababayan, na may pagkakamali din. Kaya dapat ito palitan, no? Para kumpleto detalyado, basahin ko sa inyo. Sabi dito, Lacson, binultahan si Marcolita. Kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Naku, magsuntukan na lang kayo dyan. Siyempre, abogado din. Abogado ito si Marcolita. At siyempre, ito, dating PNP chief. At bihasa na sa Senado, bilang senador, Ito, pinalaga ni Senador Pampilo Lacson ang paratang sa kanya ni Senador Rodante Marcolita na umano'y pinakakialaman niya ang trabaho niyang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. O hindi naman yun. Ang alam ko dito, mga kababayan, nung nag-expose si Senator Lacson, bakit hindi siya nag-objection, Your Honor? Kumbaga, hindi niya sinita or bakit tahimik siya? Kasi Senator Lacson, magaling lang talaga siya mag-imbestiga, mga kababayan. Kaya yung expose niya, malamang may mga iba dyan natamaan. 'Di ba? Nasagasaan niya. Pero may basihan naman itong Senador Lacson na ito, mga kababayan. May karapatan siya na magtrabaho din naman or mag-imbestiga, 'di ba? I think lahat ng mga senador dapat magtrabaho. Correct me if I'm wrong, kung tama ako, mga bes. Tuloy. Sa programa ni Marcolita sa telebisyon, ipinahiwatig nito gusto ni Lacson na baguhin ang schedule ng pagdinig ng committee dahil ayaw niyang mamuno ito sa investigation kontrobersya ng flood control project. Ayan. Sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami. Sabi niya, pinanghihimasukan daw namin siya sa kanyang mandato. Walang nanghimasok dito. Gusto naming lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Dapat lang. Alam nyo, kilala naman po natin dito si Marcolita, mga kababayan, ay talaga makadeterte ito. Although inamin niya na hindi naman siya talaga pro-Duterte loyalist. Di mo alam ito kung nanggagamit or whatsoever nung last campaign, no? Ewan ko ba? Kaya mag-ingat po ang ating mga ibang senador tulad ni Tito Soto, no? Senator Lacson, na parang gusto yata ng maka-Duterte i-occupied lahat, no? Ang ng Senado. Hindi naman pwede yun. Sabi po dito, sabi po dito, pahayag ni Lacson na panayam sa DCWB. Naku po.
Sabi ni Lacson, maging Senador Francis Pangilinan at Senate Minority Leader Vicente Soto III ay pinuna rin ni Marcolita dahil sa pagmungkahi ng independent body para investigasyon ang anomalya sa flood control project. Ano yan? Senator Marcolita, bakit ayaw mo imbestigahin? Ano bang tinatago mo? Dahil ba madadali ang 51 billion sa Davao? Bakit ang Davao binabaha? Sabi ni Fulong, walang baha daw. Hanggang baywang nga ang baha. Todo takip kayo. Ano yon? Hindi nakikita ng taong bayan? Nasa social media ang taong bayan, 98%. Humahawak ng cellphone, kaya nakikita yung mga pinopost. Kaya ito, may duda ako dito talaga si Senator Marcolita. Parang gusto niya sa kanya lang lahat. Hindi mag-imbestiga tungkol sa mga against sa kanya. Hindi naman ako pwede. Kung tutuusin, batikan ng mga senador itong mga nasa harap niya. Si Senator Lacson, naku po, magrambulan na sila dyan. Tuloy, tinukoy ni Lacson ang programa ni Marcolita noong August 29 kung saan pinuna siya nito dahil humiling siya ng i-reschedule ang nakatakdang pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa September 1. Ito ay dahil nakatakda ring magsagawa ng pagdinig ang Senate Finance Committee hinggil sa 2026 budget sa parehong araw. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project alas 9 ng umaga, habang ang Finance Committee ay may pagdinig alas 10 ng umaga na nasimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee, which is ang DBZZ, hinggil sa proposed fiscal year 2026 National Expenditure Program. Bakit mga kababayan? Pwede naman sila maghati, di ba? Ilang room ba ang Senado? Sa kabilang room, sila Senator Lacson, iimbestigahan ng flood control. Si Marcolita naman, imbestigahan niya yung fiscal year ng 2026 na budget. Ano bang problema doon? Baka ang gusto niya, mga kababayan, unahin yung sa kanya bago yung sa flood control. Di ba? Correct me if I'm wrong, guys, kung tama ako, no? Di ba pwede namang separate yon sa pagdinig? Marami naman yatang room ang Senado. Sa kabila, maghiring tungkol dito sa kumbaga, sa 2026 budget, no? Ang sa kabilang room naman, tungkol dito sa anomalyang flood control. Abangan po natin ito, mga kababayan, kasi maganda, no? Yung investigation ng flood control, dahil ang alam ko, yung mga contractors inimbitahan. Nako po, ayan na, no? So dahil dito, tuloy mga beswa sa kanyang programa, tinanong ni Marcolita ang pangangailangan ng rescheduling. At inadagdag pa ng talagang ayaw nila na makapagsisimula ako pagdinig. Agay. Paliwanag ni Lacson, hindi lang si Marcolita ang kanyang pinakiusapan dahil parihong mahalaga ang dalawang pagdinig. Ayun naman ito naman si Senator Marcolita, gusto niya sa kanya lahat ang favor. Huwag ganon, sir. Hindi lang siyang pakikiusapan ko. Ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalayan ang pizza kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman miniminus ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-organize ko ang kanyang mandato. Agay. Diba, pag-usapan na lang. Pwede mo sasabihin, okay, September 1, ang mauna yung flood control. Tapos September 2, yun na lang, yung 2026 GAA. Pwede naman pag-usapan yun, hindi naman pwedeng pagsabayan. Unless kung, mga kababayan, pwede mong hiwalayin sa kabilang room. Yung isa naman sa kabilang room. Pero ang alam parang yata hindi pwede. So ibig sabihin, dapat lahat sila nandoon present sa mga pagdinig, tulad ng flood control, tulad na lang ng GAA 2026 na budget. Dapat nandoon sila lahat. Ganun pala 'yon, no? So dapat ang maganda rito, tama naman yung suggest ni Senator Lacson, na lang, kumbaga hiwalay na lang ng date, September 1, 2 ang flood control, September
Oo, September 1 ang flood control, September 2 ang GAA 2026. Gay, nagmamatigas si Marcoleta. Ayaw, gustong unahin ang ano. Sa bagay, tama naman si Senator Lacson, importante po ang flood control para nang sa ganun malaman ang katotohanan. Gusto ko i-correct ang misimpression na pwedeng naka-create ni Senator Marcolita. Ayoko ng away, pero pag inawag kami, aawayin ko din siya. Hala kayo. Ha? Pati ba naman dyan, nagkagulo kayo? Alam niyo, sa totoo lang napapansin ko, bakit ito mga Maka-Duterte? Parang mga troublemaker, mga kababayan. Umpisa kay Digong, kay Sara Duterte, Basti, Pulong, sa Duterte siblings, hanggang sa mga DDS vloggers, nako po. Kasla kumbaga parang mga troublemaker to mga to. Gusto nila sila ang tama. Wala silang malinis. What the heck? Hindi lang kayo ang mababatas, hindi lang kayong tao. Nako po, sabi ni Lacson, balak niyang dumalo sa Finance Committee. Hearing alas 10 ng umaga. Ngunit, maaari rin siyang dumalo sa unang bahagi ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung ito'y magsimula sa takdang oras na alas 9 ng umaga. Agay! Nako po, hindi na sila magkasundo mga bes. So, abangan po natin bukas yan kung sino ang mas mauna. Yung flood control ba o yung GAA 26 na budget. Alam ito si Senator Marcolita mga kababayan. Sa totoo lang, may napapansin ako sa kanya. Lahat po, kumbaga, parang lahat inaaway niya. Si Jose Castro, ganun din. Si Karen Abila, ganun din. Ngayon, pati sa loob ng Senado, ganyan ang inasal niya ba? Sir, tumatanda tayo pa orong. Ano yan, nakakalimot po kayo? kailangan mo mag-memo plus na loko na. So, yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Dapat ito, sa mga mambabatas natin, magkaisa po kayo. Hindi po yung pataasan ng ihi. Delikado po yun. Walang mananalo. Kundi, away ang abutin nyo dyan. So, yun guys. Bukas, abangan po natin. See you again on my next upload. Bye 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 and God bless Philippines.